Breaking news mga kabayan, France at United Kingdom sasali na sa Amerika laban sa Iran. Iran military nanganganib na, France nag-deploy ng aircraft carrier at iba pang barkong pandigma. United Kingdom nagpadala naman ng destroyer sa Strait of Hormuz. South Korea ay pinakita ang malaking pinsala ng kanilang barkong pangkomersyal na inatake ng Iran malapit sa United Arab Emirates. Canada magpapadala ng isang warship sa Pilipinas taon-taon para palakasin ang depensa ng bansa. Iran, binago ang kanilang mga kondisyones. Ayaw nilang isuko ang kanilang enriched uranium sa Amerika. President Trump, sinabing gagawin ng Estados Unidos ang lahat upang makuha ang enriched uranium sa teritoryo ng Iran. 20 warship ng Amerika at mga fighter jets, bantay sarado upang walang barko ng Iran ang makakapasok at makakalabas sa Gulf of Oman. Iran military may malaking problema. France at United Kingdom nagpadala ng kanilang mga barkong pandigma sa Strait of Hormuz matapos ang ilang buwang pagtanggi na sumuporta sa Amerika laban sa Iran. Sa wakas, ang France at UK ay nagpakita ng kanilang suporta. France dineploy ang kanilang aircraft carrier at ang United Kingdom naman ipinadala naman ang kanilang HMS Dragon, isang destroyer, patungo sa Strait of Hormuz. Ito ay kasunod ng balitang babawasan ng Amerika mga sundalong Amerikanong nakadeploy sa Germany at planong kakalas sa alyansang NATO. Ngayon, mas dumarami na ang mga bansang nais makilahok at protektahan ang napakakritikal na daluyan sa gitnang silangan. Mas lalong mahihirapan ang Iran na makipaglaban sa Israel at Amerika. South Korea ay pinakita naman ang malaking pinsalang natamo ng kanilang barko na HMM Namo matapos itong atake ng Iran Navy. Ang nasabing barko ay isang bagong general cargo ship na pag-aari at ino-operate ng HMM Company Limited, ang dating Hyundai Merchant Marine ng South Korea. Nakakapanghinayang mga kabayan dahil ang nasabing barko ay ginawa lamang ng taong ito habang nakaangkor ang nasabing barko sa bandang Omal Queen sa area ng United Arab Emirates. Ito ay tinamaan ng isang attack drone dahil sa malakas na pagsabog sa likurang bahagi ng barko. Nasira ang ballast tank at lumika ito ng malaking butas na 5 metro ang lapad at 7 metro naman ang lalim. Good news naman dahil ang 24 na mga crew nito ay ligtas. Makikita rin ang pinsala sa engine room ng HMM Namo. Ang barko ng South Korea ay dinala sa port ng Dubai para sa investigasyon at pagsasaayos. Plano naman ng South Korea ngayon na sumali sa Amerika para protektahan ang mga barko sa Strait of Hormuz. Dahil dito, posibleng mag-deploy ang Republic of Korea ng mga barkong pandigma upang protektahan ang nasa 26 na mga barko ng South Korea na kasalukuyang naipit sa digmaan. Malaking pagkakamali ng Iran military na itarget ang barko ng mga bansang kaalyado ng Amerika dahil binibigyan lang ng Iran ng dahilan ang mga bansa na makipagtulungan sa Amerika laban sa kanila. Samantala, Iran patuloy naman na inaatake ang United Arab Emirates. Sa bidyong inyong nakikita, isang attack drone ang inilunsad ng Iran, ang matagumpay na naharang ng United Arab Emirates Air Defense System. Dahil sa malapit na ugnayan ng United Arab Emirates sa Israel at Amerika, ang nakikitang dahilan ng mga eksperto. President Trump muling nagbabala sa Iran matapos nitong baguhin ang dating mga kondisyones. Ayon sa pinakabagong lista ng mga kasunduan ng Iran para magkaroon ng tuluyang peace deal, ayaw nilang isuko ang kanilang uranium enrichment sa Amerika. Agad namang sinabi ni President Trump na ang kagustuhan ng Iran ay hindi katanggap-tanggap. Where are we in the war if we've not yet gotten the nuclear materials, the enriched uranium from them? Well, we'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. Other presidents should have done this. 47 years they've been toying with these stupid people. In many cases, stupid people. This should have been done by Obama. He went the other way. He was giving them cash. He sent plane loads of Boeing 757, took the seats out, and put green cash, $1.7 billion in the plane. Every bank in Virginia, D.C., and Maryland was stripped of their cash. They took out all the cash from the banks. They put it into a plane, a Boeing 757 packed with cash, and they flew it to Iran, and they let these guys just, I don't know what the hell they did with it, but they took it and then gave them billions and billions of dollars and bribed them basically to be friends. And after giving them tens of billions of dollars, they screwed Obama, okay? That's not the way we play. No, we do it the old-fashioned way.
and they should wave. They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. US blockade mas tumindi pa, 20 mga warship ng Amerika ang nakabantay. Ayon sa US Central Command, 61 ng barko ng Iran ang kanilang naharang at 4 dito ang kanilang tinarget matapos hindi sumunod sa mandato ng mga sundalo ng Estados Unidos. Mas pinalakas pa ng Amerika ang kanilang blockade sa Gulf of Oman at Strait of Hormuz. Hindi lamang mga barkong pandigma ang nakabantay sa mga kargatang ito. Armadong FA-18 Super Hornet ng Amerika, bantay sarado ang nasabing mga daluyan. Walang makakalabas at makakapasok na barko ng Iran. Yan ang misyon ng hukbong dagat ng Amerika. Para naman palakasin ang depensa ng Pilipinas, hindi lamang Japan at Amerika ang maglalagay ng kanilang mga gamit militar sa Pilipinas. Canada, nagpahayag na magdideploy ito ng kahit isang warship sa Pilipinas kada taon bilang pagpakita ng kanilang pangako na mas malalim na defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay bahagi ng Canada Indo-Pacific Strategy. Nagpapakita ito ng paglago ng suporta ng Canada sa Pilipinas laban sa tensyon sa West Philippine Sea. Noong Balikatan 2026, unang beses na aktibong sumali ang Canada, HMCS Charlottetown, isang Halifax-class frigate kasama ang CH-148 Cyclone helicopter. Ang Canadian Ambassador sa Pilipinas na si David Hartman ay nagpahayag na ang regular na pagbisita ng Canadian warship ay magiging regular na occurrence taon-taon. Laban Pinas.